Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction. Good morning po sa inyo mga ka-action, mga kakampeng nationwide all over the world. Okay? So, ito po mga ka-action, good news po ito mga ka-action para sa atin na gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte. At bad news po ito at marami po ang umiiyak dito sa bidyong ito dahil nagulat sila sa nasabing survey. Ito po mga ka-action excuse me po. Ito po mga ka-action. Nagkaroon po ng survey. Latest survey po ito ng SWS survey noong last December 2024 na kung saan mas marami na Pilipino ang gusto i-impeach si Sara Duterte. 41% na mga Pilipino ang pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 35% naman ang total sa impeachment. And then 19% ang undecided. Okay? So, maganda po ito, mga ka-action, para sa atin. Kaso sa iba, sa mga taga-suporta ni Vice, masakit po ito. At nagulat ho sila talaga dito. Kasi marami talaga ang umalma dito sa nasabing balita ng UNTV News and Rescue ho, mga ka-action, mga kakamping. Ito po panoorin po muna natin ito, mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan. Courtesy po sa video ng UNTV News and Rescue. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Suportado ng 41% ng mga Pilipino ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, habang 35% ang tutol at 19% naman ang undecided. Ito ay batay sa SWS survey noong December 2024. Ayan po mga ka-action latest po yan kasi ngayon January 9 pa lang. So, December po yan mga ka-action, mga kakamping. Ibig sabihin, marami na talaga ng taong bayan ang umaayaw sa Duterte. Masisisi ba natin yan? Well, hindi ho natin masisisi ho ang 41% na gusto i-impeach si Vice President Sara Duterte. Bakit? Alam naman po natin, aside sa mga confidential fund na hindi niya gaano maipaliwanag, no? O nasaan ang mga detalye nito, aside from that, ito yung dagdag pa sa pagbabanta niya kay Mr. President Bongbong Marcos. Ang mga sinabi niya pa na huhukayin niya yun si Marcos Sr., itatapon niya sa West Philippine Sea. Yun yung isa sa mga nakikita nating nadidismaya ang mas maraming mga Pilipino na kumbaga umaayaw na talaga sa kanya. Masisisi ba natin? Hindi ho natin sila masisisi. Kasi nakikita ho natin sa kanya Naririnig ho natin sa kanya Di ba? At asahan po natin ito. Itong 41% na ito. Madadagdagan at madadagdagan pa talaga itong mga ka-action, mga kakamping. Sana itong mga congressman, kagaya ng Makabayan Black, na kung saan isa din sa mga naghain ng impeachment kay Vice President Sara, sana po kalampagin nyo na nakalampagin ang Kongreso para masimulan na po ang nasabing pandinig. Okay? So, itong 35% na ito na total, alam na natin kung saan banda yan ng mga kalugaran. Okay? Part po yan ng Mindanao dahil doon naman po talaga sila medyo malakas pa. Okay? Pero dito sa Luzon, Visayas, may makukuha pa man kahit kapiranggot, pero kulilat. 19% na undecided. Malamang sa malamang nag-iisip pa yan, mga ka-action, mga kakampeng. Okay, tuloy ho natin. Ayon sa survey, ang confidential funds issue at umano'y banta ng pangalawang Pangulo laban kay Pangulong Marcos ang pangunahing day. Sabi ko sa inyo ang confidential fund at pagbanta kay Mr. President Bongbong Marcos ang nakikitang dahilan ng 41% na Pilipino na gusto i-impeach si Vice President Sara Lustay.
dahilan ng mga sumusuporta sa impeachment. Samantala patuloy yung panawagan ng mga complainant na sana ay umpisahan na ang pagdinig sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yan ang gusto namin marinig. Sana umpisahan na po. Nananawagan po kami sa mga minamahal namin na mga congressman. Please lang po, umpisahan nyo na po ang nasabing pandinig. Okay? Para malaman na kung ano po ba talaga ang magiging resulta dito sa mga impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa mga minamahal naming congressman dyan na nakaupo ngayon. Okay? Ayan po, mga DDS, paano na yan? Mas lamang na mga Pilipino o mas lamang ang pabor ng mga Pilipino na i-impeach ang inyong iniidolo. Hayaan nyo na po. Kasi kami, kasi kayo, last year hanggang ngayon, is patuloy pa rin kayo sa EDSA Shrine. Sumisigaw na bangag, bumaba ka na dyan, wala din nangyayari. O, ngayon, panahon naman namin, at hindi naman masama ang isisigaw namin dahil kayo nga naging malaya na isigaw na pababain si Mr. President Bongbong Marcos. So kami, malaya din po kami na magsigaw sa January 18 na i-impeach ito si Vice President Sara Duterte. Okay? So yun lang po mga ka-action. Good news po ito, no? So asahan po natin na parami-parami pa talaga itong mga Pilipino na gustong i-impeach ito si Vice President Sara Duterte. Okay? So, paano mga DDS? Alam ko na masakit po ito sa inyo pero tanggapin nyo na po ang katotohanan. Okay, maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.